Lumubo na sa 18.16 trillion mga kababayan ang utang sa Pilipinas. So pag-usapan natin ito mga kababayan, mag-umpisa tayo dito sa dalawang Pangulo natin mga kababayan, itong si former President Duterte at saka itong si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi madalas itong mapagtalunan mapag-usapan, parang nagpapaligsahan ang mga supporter sa kabilang panig mga kababayan kung sino ang malakas mangutang dito sa dalawang Pangulo natin. Si former President Duterte o ito ba si Pangulong Bongbong Marcos. So, himayin natin ito mga kababayan. Mag-umpisa tayo dito kay Pangulong Duterte. So si Pangulong Duterte mga kababayan ay mayroon siyang naman ng utang galing kay President Benigno Aquino na 5.95 trillion. Yan ang namana niyang utang galing kay Pangulong Pinoy. So mga kababayan, nung bumaba si Pangulong Duterte noong June 2022, lumubo ang utang natin ng 12.79 million. So mayroong diferensya mga kababayan na 6.84 trillion. Ito yung utang ni Pangulong Duterte sa 6 na taon. 6.84 trillion. So pagbaba ni Pangulong Duterte mga kababayan, ang utang natin kasama yung minana niya kay Pangulong Aquino na 5.95, pagbaba niya noong June 2022, lumubo ng 12.79. So nag-increase ito ng 6.84 trillion. Itong 6.84 trillion, ito ang pagkakautang ni Pangulong Duterte sa loob ng 6 na taon, mga kababayan. So natandaan natin na noong termino ni Pangulong Duterte mga kababayan, napasubo siya. Number 1 is yung pandemic issue. Dilingad sa kalaman natin na talagang matindi ang pangangailangan ng bansa natin noong panahon na yun. Pangalawa mga kababayan is yung Marawi Siege. Yung naggira sa Marawi noon mga kababayan na talagang gibang-giba ang Marawi noon. Pagkatapos ng gira mga kababayan, mayroon siyang rebuilding program. So inayos niya ang Marawi. So malaking gastusin din yun sa gira at saka yung rebuilding. Pangatlo mga kababayan is yung build infrastructure projects niya kung saan na may nakikita tayo. Kahit pa'y nasa pandemic noong panahon niya mga kababayan ay dilingad sa kalaman natin na marami tayong mga nakikitang mga infrastructure project na abot sa ating tanaw at naramdaman, nakita natin lahat mga mamamayang Pilipino kung paano dinidisenyo, paano pinapatupad ang build project ni President Duterte mga kababayan. So balik tayo, pagbaba niya mayroong 12.79 trillion na utang. So itong 12.79 trillion mga kababayan, ito yung minana ni Pangulong Marcos galing kay Pangulong Duterte. 12.79 trillion noong pag-upo ni Pangulong Bongbong noong June 2022. February of 2026 mga kababayan, nagpalabas ng datos ang National Treasury na lumubo ang utang ng Pilipinas kulang-kulang 4 na taon na panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Pumalo na ng 18.16 trillion mga kababayan ang utang natin. So mayroon itong increase na 5.37 trillion sa namana ni Pangulong Marcos na 12.79 trillion. Namana niya kay Pangulong Duterte. So sa kasalukuyan mga kababayan, mayroon tayong 18.16 trillion
na utang, kung saan 5.37 trillion ang diferensya nito. So, less than 4 years mga kababayan na pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos, mayroon na siyang utang na 5.37 trillion. Ha? Less than 4 years. Sabihin na lang natin na sa 4 na taon. So, ang diferensya nila is 1.47 trillion na lang. Ang diferensya nila ni Pangulong Duterte noong pagbaba ni Pangulong Duterte sa 6 na taon. So, mayroon na lang 1.47 trillion ang diferensya. So, mayroon pang bubunuin si Pangulong Marcos, mga kababayan, ha? 2026. Ito, kakaumpisa pa lang ng 2026. Mayroon pang 2027. So, 2 taon pa, mga kababayan, ang bubunuin ni Pangulong Marcos. So, expected natin na mangutang na naman ito, mga kababayan, lalong-lalo na umaharap tayo ngayon sa krisis ng enerhiya, mga kababayan. So, expected na yan na itong 18.16 trillion, mga kababayan, madagdagan pa ito. Ha? So, remember 1.47 trillion na lang ang difference nila sa 6 years ng panunungkulan ni Pangulong Duterte kumpara sa 4 na taon niya na panunungkulan. So ang tabayanan natin ito, mga kababayan, kung halimbawa ay matapos ni Pangulong Marcos itong termino niya hanggang 2028, kung hindi ba lulubo pa ng lulubo itong 18.16 trillion natin na utang.